Nel, tawag ka ni Ma'am Binya. Sambit pa ni Kennedy sa kanyang kaibigan na si Ronel. Napaisip naman si Ronel kung ano naman kaya ang gustong sabihin ng kanyang guro. Agad na pumunta naman si Ronel sa opisina ni Ma'am Binya na isa sa mga mababait na guro ng kanilang paaralan. Kilala ito sa pagiging mabait na guro at madalas na ito ang nagiging paboritong guro ng kanyang mga kapwa mag-aaral. Masasabi ni Ronel na mabait talaga ito dahil sa madalas na pagbibigay payo nito sa kanila pagkatapos ng kanilang klase. Kasalukuyan kasing high school na si Ronel. Third year high school na ito sa mga oras na iyon. Kaya't panay ang pagsusumikap ni Ronel na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Dahil para dito ay iyon ang kinabukasang gusto niyang makamit para sa ikauunlad ng kanyang sarili. Sa totoo lang, ay iyon ang unang pagkakataong mapapatawag siya ng gurong kanyang tinitingala. Hindi alam ni Ronel kung ano ang dahilan kung bakit siya napatawag, gayong sa pagkakakala nito ay wala naman siyang ginagawang masama at palaisipan sa kanya iyon habang tinutungo ang opisina ni Ma'am Binya. Ilang sandali pa ang lumipas ay naroon na siya sa opisina ng kanyang guro na si Ma'am Binya. Nang naroon na, ay agad munang kumatok ng 3 beses si Ronel, saka ito nagsalita. Ma'am Binya, si Ronel po ito. Pinapatawag niyo raw po ako? Sambit pa ni Ronel na mahihimiga ng pagtatanong nito kung para saan ang pagpapatawag ng ginang. Narinig naman siya kaagad ni Ma'am Binya at agad na pinapasok. Nel, ikaw na ba yan? Pasok ka iho, sambit pa ni Ma'am Binya habang ito ay nakangiti. Pumasok naman si Ronel at saka nakitang may binabasa at kinechikang papel si Ma'am Binya. Napatingin naman ito sa gawin niya nang mapansin ang presensya ni Ronel. Umupo ka dito iho, sambit pa ni Ma'am Binya. Saka itinuro ang upuan malapit sa kanyang table, gamit lamang ang gesture ng kanyang mga mata, dahilan para agad na umupo si Ronel sa itinuturo nitong upuan sa gilid. Ma'am, maaari ko po bang malaman kung bakit niyo po ako pinatawag? Tanong pa ni Ronel, saka itong umiti ng pilit dahil alam niya sa kanyang sarili na walang dahilan para mapatawag siya sa kung anumang bagay. Hindi rin naman siya katalinuhan at masasabi niyang tama lang para sa kanya. Napansin naman ni Ma'am Binya ang pagtataka ni Ronel, kaya't agad na napangiti na lamang si Ma'am Binya. Huwag kang mag-alala iho, hindi naman dahil sa paglabag sa ating panuntunan ng dahilan kung bakit kita pinapunta sa aking opisina. Sambit pa ni Ma'am Binya kay Ronel, dahilan para makahinga ng maluwag ang binata. Ngunit sadyang curious pa rin ang estudyanteng si Ronel, kaya agad niyang tinanong muli kung bakit ito pinatawag. Ganun po ba ma'am? Kung ganun po, ano po ba ang kailangan niyo sa akin Ma'am Binya? Sambit pa ni Ronel at mahihimiga ng pagtatanong sa kanyang tono. Napasinghap naman si Ma'am Binya at saka itinabi ang mga papel na kanyang chinechikan. May hinahanap itong papel sa kanyang lamesa at saka muling nagsalita. Huwag ka sanang mawawala ng pag-asa iho. Sa totoo lang, ayoko sanang ako ang magsasabi nito sa'yo. Pero ayokong ibang kapwa ko guro ang magsabi nito. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay. Kaya naman kahit labag sa aking kalooban, dahil isa ka na rin sa mga anak-anakan ko sa paaralang ito. Pero iho, dumadami na ang utang ng iyong pamilya sa paaralan. Maraming hindi nababayarang tuition ng iyong mga magulang na pilit na humihingi ng palugit. Halos mag-aapat na buwan na hindi na nila nababayaran ang tuition sa paaralan. Napatawag na rin namin ng mga magulang mo, ngunit ayaw nilang pumunta. Kaya naman kahit ayaw ng departamento at paaralan namin, ay sayo na lamang namin nasabi. Alam naman naming mabait at masunuring kang bata iho, na mapagkakatiwalaan ka. Pasensya na talaga iho ha. Sobrang hirap sabihin para sa akin ito, pero kapag hindi pa raw nakabayad ang mga magulang mo, ay mapipilitang hindi ka tanggapin sa klase kahit pa pumasok ka, hanggat hindi nababayaran ang mga utang ng mga magulang mo. Ito ang sulat, pakibigay na lamang sa iyong mga magulang. Sambit pa ni Ma'am Binya habang nalulungkot na iniaabot iyon kay Ronel. Si Ronel naman ay agad na inabot iyon. Kasabay niyon ay ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil para sa kanya ay mahalaga ang pag-aaral.
Kaya naman sobrang sakit nun para sa kanya dahil iyon lamang ang alam ng mga magulang niyang may bibigay sa kanya. Kaya naman nagtuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanyang luha at malugod na tinanggap mula sa kanyang gurong si Mambinya ang kanilang sulat. Naawa naman si Mambinya kay Ronel, kaya naman agad itong muling nagsalita upang mabawasan man lang ang lungkot nito at upang kahit papaano ay maibsan ang pag-iyak nito. Huwag kang mag-alala, iho. Gagawin ko rin ang makakaya ko para makatulong. Sa ngayon, ibigay mo muna yan at kakausapin ko ang departamento na extend pa ang inyong bayarin. Sana ay mapakiusapan ko. Kakausapin ko rin ang mga magulang mo ng personal. Kaya tahan na ha. Sambit pa ni Mambinya. Sa kanito niyakap si Ronel na para bang anak niya ito at hinagod-hagod ang likod upang mapakalma niya si Ronel sa patuloy nitong pag-iyak. Malungkot man si Ronel ay sinikap niyang piliting umiti. Salamat po Mambinya. Sambit pa niya na mahahalata na masakit para dito ang kanyang mga narinig. Kahit pa high school na siya at malapit-lapit ng magkolehiyo ay masakit pa rin iyon sa kanyang parte. Walang nagawa si Ronel kung hindi umuwi na lamang. Hindi na rin niya pinagpatuloy ang klase niya dahil sobrang emosyong dulot ng nasabi ng kanyang guro na si Mambinya. At kahit palabag sa kanyang kalooban na magsabi sa kanyang mga magulang, ay ginawa niya upang makarating dito ang pinapasabi ng kanyang mga guro. Makikita sa kanyang mga mata ang lungkot, ngunit hindi niya pinahalata sa mga magulang niya na naaapektuhan siya sa nangyayaring iyon. Bago umuwi si Ronel, ay pinahid niya ang kanyang luha at nag-aktong walang nangyari. Kaya naman nang makauwi siya, ay hindi napansin ng kanyang mga magulang na sina Mang Nelson at Manang Rosing ang kanyang kalungkutan at pagkadismaya sa narinig mula sa kanyang guro. Nagulat pa nga ang mga ito sa maagang pag-uwi ni Ronel. Ronel anak, napaaga naman ata ang uwi mo, sambit ni Manang Rosing sa kanyang anak habang ito ay nagtataka. Kasunod ng kanyang ina ay ang kanyang ama na si Mang Nelson na bahagyang napakunot din sa pagtataka. Huwag mong sabihin sa akin hindi ka pumasok, sambit ni Mang Nelson na medyo naiirita sa sinabi. Mahalata na may mali sa mga ngiti ni Ronel at agad itong pumasok sa kanito inilapag ang kanyang bag sa kanilang sala. Opo, hindi po ako pumasok dahil may pinabibigay sa akin na letter mula sa mismong guru ko. Ang principal at ang head mismo ng aming paaralan ang nagbigay nito, sambit pa ni Ronel, saka ibinigay ang letter na hawak-hawak niya. Agad namang nag-alala ang mga magulang nang makita ang notice, saka nanlaki ang mga mata nito at saka nag-alala. Nako, sabi ko sa iyo Nelson, puntahan na natin at muling pakiusapan. Paano na ngayon si Ronel? Sambit pa ni Manang Rosing, habang nakakunot ito at halos maiyak-iyak. Nakita kasi nito ang malaking pagkakautang nila at per month ito. Napakunot ng maigi si Mang Nelson dahil sa sinabi ng asawa. Alam mo namang pag pinuntahan natin yan, ay paniguradong pagbabayarin tayo niyan. Saan tayo kukuha ng pera, Rosing? Wala akong trabahong ma-applyan dahil sa age limit, sambit pa ni Mang Nelson, habang ito ay nakakunot pa at mahahalata mo ang pagkairita. Dahil doon, ay agad na sumingit si Ronel sa kanyang mga magulang na sina Aling Rosing at Mang Nelson. Nay, Tay, tama na po yan. Hindi na lamang po ako papasok. Masyadong malaki ang halaga na yan at alam kong walang magpapahiram ng ganyang kalaki, sambit pa ni Ronel habang pilit ang ngiti nito sa kanyang mga magulang. Naramdaman naman ng mag-asawa ang nararamdaman ni Ronel. Nag-aalala ang mga ito sa kinabukasan ng kanilang anak na si Ronel. Anak, paano naman ang pag-aaral mo? Sambit pa ng kanyang ina na si Manang Rosing habang ito ay nag-aalala na. Agad namang pinutol ni Ronel ang pagsasalita ng kanyang ina at muling pilit ng umiti. Ayos lang Nay, huwag niyo na pong intindihin yan. Ako na lamang po ang magtatrabaho para sa aking sarili. Hindi na lamang po muna ako mag-aaral at ako na lamang po muna ang magbabayad ng utang, sambit pa ni Ronel habang nakangiti pa rin ng pilit. Mahalatang hindi sang-ayon ng ina ni Ronel na si Manang Rosing at maging ang asawa nitong si Mang Nelson. Anak, mahalaga sa amin ang kinabukasan mo.
Hindi pwedeng mahinto ka na lamang, sambit pa ni Mang Nelson sa kanyang minamahal na anak. Tama ang ama mo, anak. Masyado ka pang bata para, sambit pa ni Manang Rosing. Dahilan para mapahinto siyang muli nang dugtungan ni Ronel ang sasabihin ng kanyang ina. Masyadong bata para magtrabaho? Nay, tay, kailangan nating mabayaran ng utang. Ayokong pagtawanan tayo ng ibang tao dahil sa ating kahirapan. Gusto ko rin hong makatulong sa inyo. Kaya ko pong bitawan ang edukasyon ko. Hindi dahil hihinto na ako, pero dahil gusto kong malaman niyo po na gusto kong kumayod para sa pamilya natin. Alam ko pong mahirap at nakikita ko naman po sa inyo yon araw-araw. Ayoko na rin pong masyadong maging pabigat. Hayaan niyo po ako, inay at itay, nang sa gayon po ay matulungan ko kayo. Ang edukasyon ko ay pwede ko naman pong tapusin kahit kailan ko gusto. Pero ang pagkakabaon natin sa utang dahil lamang sa akin, huwag na lamang po. Mas maigi pong maghanap na lamang po ako ng trabaho, sambit pa ni Ronel. Agad namang naiyak si Manang Rosing at maging ang kanyang ama ay naiiyak na rin dahil doon lamang nila napagtantong napakahirap na pala ng dinadanas ng kanilang anak para mamulat sa katotohanang hindi talaga kaya ng mag-asawang pag-aralin si Ronel kahit si Ronel lamang ang kaisa-isa nilang anak. Oo nga't lumaki sa pagmamahal at pag-aaruga si Ronel. Ngunit tinakwil na sila ng ibang mga kamag-anak dahil sa katayuan nila sa kanilang buhay. Mayaman ang mga ito, samantalang sila naman ay hindi. Kaya naman masasabi niyang maging ang mga ito ay iniwan na sila sa ere at itinuring silang hindi kabilang sa pamilya. Samantala, naiyak ang mga magulang ni Ronel, kaya naman niyakap niya ang mga ito at saka ngumiti. Sa totoo lang ay gustong umiyak ni Ronel, ngunit unti-unti na niyang natatanggap ang buhay niya na kailangan niya munang huminto sa pag-aaral upang makatulong na muna sa kanilang pamilya. Tahan na po kayo, nay at itay. Magiging okay rin po ang lahat. Ako na po ang bahala, sambit pa ni Ronel habang ito ay nakangiti. Unti-unti namang napatahan ni Ronel ang kanyang mga magulang sa pagkakayakap niyang iyon. Huwag kayong mag-alala, nay at tay. Bukas na bukas ay maghahanap ako ng trabaho para sa inyo, sambit pa ni Ronel sa kanyang mga magulang. Nakaramdam naman ng kahit paano'y ginhawa ang pamilya niya sa pagsasabi niya noon. Ngunit masakit para sa kanila ang malamang maging ang anak nila ay nararanasan din ng bagay na dapat ay hindi pa nito nararanasan. Hindi din naman nagtagal ay humupa rin ng pag-iyak ng mag-asawa at natulog na lamang sila. Sa pagtulog, doon na lamang naiyak si Ronel dahil para sa kanya halos gumuho na ang mundo niya dahil pangarap niya ang nasira at ang pag-asang makakaahon sila sa hirap. Kahit labag na labag sa kanyang isipan, ay pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at saka iniyak ang lahat-lahat upang kinabukasan ay hindi niya madadala ang bigat ng kanyang nararamdaman sa kanyang pag-a-apply ng trabaho. Kaya't nakatulog na ito na umiiyak at tumutulo ang luha. Kinabukasan ay maagang nagising si Ronel at agad na nagluto ng umagahan sa kahinain ng pagkain sa kanilang hapag. Matapos iyon ay kumain na kaagad si Ronel. Tulog pa ang kanyang mga magulang at para sa kanya ay ayos lamang iyon. Nang matapos na siyang kumain ay nag-iwan ito ng sticky note upang malaman ng mga magulang niya na nagluto siya para sa mga ito. Saka naman siya umalis at doon ay naghanap ng ma-apply ang trabaho kung saan-saang lupalop na punta si Ronel. Una siyang nagtungo sa Maynila dahil alam niyang malaki ang sasahurin niya kapag doon siya nakahanap ng trabaho. Inikot niya ang lahat ng mapagtatanungan upang makapagsimula na si Ronel sa kanyang trabaho. Ngunit wala pa rin talaga siyang mahanap na trabaho sa Maynila. Halos lahat ng nahahanapan niya ay kailangan ay nakapagtapos ng pag-aaral o di kaya ay puno na ang tanggapan para siya ay makapag-apply. Nauubusan na ng pag-asa si Ronel na baka sakaling may tatanggap pa sa kanya. Panay ang apply ni Ronel sa halos lahat ng pwede niyang mapasukan. Ngunit wala talaga hanggang sa makita niya na nasa palengke na si Ronel ng Maynila at doon na lamang ni Ronel nakita ang paskil sa may poste ng palengke. Naghahanap ang ibang mga supplier ng gulay ng isang kargador. Hindi man malaki ang sahod, ay pwede na rin upang matustusan ang kanilang gastusin sa bahay
at mabayaran kahit kakaunti ang kanilang mga pagkakautang. Agad na nagkaroon ng pag-asa si Ronel at saka napangiti. Nag-apply ka agad dito roon at agad din naman siyang hinire dahil sa kakulangan sa kargador. Ang iba kasi ay hindi na muling nagtrabaho bilang kargador dahil napauwi ng probinsya. Kaya naman madali lang siyang natanggap. Maraming nangangailangan ng pagiging kargador at halos iilan lamang ang mga ito. Kaya naman nang makapag-umpisa na kaagad si Ronel bilang kargador ng mga gulay, ay nakakota pa ito kasama ang ilang kaibigan sa pagkakarga ng mga gulay. All around ang kanilang trabaho. Bukod kasi sa pagkakarga, ay napag-uutusan pa sila paminsan-minsan na i-deliver sa malalapit na bahay ang iba pang magpapadeliver. Hindi lamang kasi gulay ang madalas niyang i-deliver dahil maging ang mga karne ay pinapatos na rin ni Ronel upang mas mapataas pa ang kanyang sahod. Dahil malaki-laki rin kasi ang bigayan ng pagdi-deliver ng mga karne at madalas din siyang magkaroon ng tips sa mga customer na madalas ay binubulsa niya dahil siya naman ang nagdi-deliver nun. Kaya naman malaki-laki na rin ang naiaabot na pera ni Ronel sa kanyang pamilya. Oy Ronel, ikaw ang dami mo nang kinikita dyan Uy, mamigay ka naman ng kota. Sambit pa ng kaibigan niya ding kapwa kargador na si Eman. Natawa naman si Ronel sa nasabi ng kanyang kaibigan. Nako pre, alam mo naman ako, kapag naman marami, ay nagbibigay din ako no? Sadyang ngayon kasi piling ko ay kumonte. Saka alam mo naman siguro ang dahilan. Tulad mo, sambit pa ni Ronel habang natatawa pa sa kaibigan. Agad namang sumang-ayon ng kaibigan niyang si Eman. Oo nga miski ako kapos pala din tulad mo. Pero kaya natin to, tiwala lang pre, sambit pa ni Eman habang ito ay nakangiti. Alam ko, kaya huwag kang mag-alala dahil alam kong makakaya natin to. Konting pagtsatsaga at sipag lang, sambit pa ni Ronel habang nakangiti at saka sila nag-appear na dalawa. May humirit pa na isang kaibigan nila na kargador din. Oy pa-appear din, iniiwan niyo ako sambit pa ni Onyok. Nagtawanan naman sina Ronel at Eman. Naki-appear si Onyok sa kanila. Kala nyo isama nyo ako dyan sa binabalak nyo. Nagpapayaman kayo no? Sa ating tatlo, kayong dalawang malakas kumota, sambit pa ni Onyok na halatang dismayado sa kota niya kada araw. Natawa naman ang dalawa at pinayuhan ng kaibigan. Nako, inuuna mo pa kasi ang pakikipag-chick sa mga babae kesa ang mag-deliver ng mga karne, sambit naman ni Eman habang ito ay nakanguwi sa kaibigan. Yan ang hindi namin ginagawa Onyok para hindi kami matambakan ng gawain, sambit pa ni Ronel na umiiling-iling pa sa kaibigan. Di kayo na, sana all, sambit pa ni Onyok na naiinis sa sinabi ng dalawa. Natawa naman ang mga ito at nagkunwari na joke lamang iyon upang hindi ma-offend dahil halata naman kay Onyok na talamak ito sa pambababae at hindi maaalis ang pambababae nito sa katawan niya. Muling ipinagpatuloy ng magkakaibigan ang pagiging kargador at hindi nagtagal ay naging successful na kargador si Ronel dahil sa taas ng kinikita nito. Kaya naman kada sumasahod ito ay nagtitira ito ng ipon dahil may balak itong magtayo ng negosyo. Ilang taon pa ang lumipas ay nakapagpundar na si Ronel ng sarili niyang negosyo. Kaya't kahit paano ay umaalwan na ang kanilang pamumuhay at hindi na tulad ng dati na hindi mabili ni Ronel ang mga gusto niyang ibili sa kanyang mga magulang noon, lalo pa nang nag-aaral pa lamang siya. Sa mga oras na yun kasi ay nagagawa na ni Ronel ang gusto niya sa kanyang pera. Ngunit madalas ay pinapaikot niya ang perang kanyang naiipon sa tuwing may natitira siyang pera sa kanyang bulsa. Kaya naman lumago ng lumago ang mga ito. Kahit may kakayahanang hindi magtrabaho si Ronel bilang isang kargador, ay namumuhay pa rin siya bilang simpleng mamamayan lamang at hindi niya kailanman ginawang basihan ang estado ng buhay upang manlamang o mangapak ng dignidad dahil para kay Ronel ay naniniwala siyang kailangan pa rin nating respetuhin ang kapwa sa kahit ano pang kadahilanan. Mga aral na palagi niyang binibitbit kahit saan siya mapunta. Ipinagpatuloy niya ang pagkakargador na kung minsan ay nasisita pa siya kung bakit pa siya umi-extra, gayon meron na siyang malaking negosyo. Nginingitian niya na lamang ang mga ito. Para sa iba
ay mali ang ginagawa niya kahit na marangal naman ang kanyang gawain at sadyang mapagpakumbaba. Iniisip kasi ng mga ito na yumaman na siya pero nagtatrabaho pa rin sa ganoon. Akala nila ay masyado nang mayabang si Ronel kahit ang totoo ay kabaliktaran niyon ang inaakala nila. Lumipas ang mga araw ay ganoon pa rin ang kanyang trabaho, ang pagkakargador, habang nagbabantay ng kanilang negosyo. Ang kanyang ama at ina naman ay nasa bahay lamang dahil nga natutuwa si Ronel tuwing naiisip niya ang lahat ng kanyang paghihirap na ngayon ay napapalitan na ng kaginhawaan, ay binabaliwala na lamang niya ang bigat ng lahat ng kanyang kinakarga sa maghapong iyon. At kahit pa nga madalas na punit-punit ang kanyang suot, ay wala na siyang pakialam. Basta para sa pamilya niya at negosyo niya, ay kinakaya niya ang lahat ng iyon. Nasa ganoon siyang pag-iisip habang nakangiting kinakarga ang mga i-deliver na gulay, nang biglang magulat siya nang makasalubong niya ang isang pamilyar na muka. Nakita niyang nagtatawanan ng mga ito, kasama ang grupo ng mga kaibigan ng kaklase niyang sa pag-aakala niya ay sina Kennedy, Ralph at Jason. Napatingin ito sa gawin niya at mukhang namukaan nga siya ng mga ito. Ngumiti na lamang si Ronel at akma na sana niyang kakamustahin ng mga ito nang biglang magsalita si Ralph. "Tignan mo nga naman tong si Ronel oh, kargador lang pala ang tinapos," natatawang sabi nito. "Yan ba ang dahilan kung bakit ka napatawag sa office ni Ma'am Binya noon? Kawawa ka naman pala," natatawang sabi pa ni Ralph habang iniinsulto at binubuli si Ronel. Ginatungan pa iyon ni Jason. Siya pala yung sekretary at naging president natin minsan. Yung kala mo kung sinong matalino, kargador lang pala ang bagsak. Nakakahiya naman, Ronel. Dapat ba ay mag-giveaway kami sa kargador ng bayan? Natatawang sambit ni Jason. Napapangisi pa si Kennedy. "Hindi ko nga rin alam kung bakit kinaibigan ko to noon eh. Kung alam ko lang na pulubi to at matalino lang, ay hindi ko kakaibiganin yan. Ayoko sa dukha, nakakadiri. Tignan nyo nga, punit-punit pa ang suot na damit. Sinong gugustuhin maging kaibigan yan? Mukhang basura at malamang ay maasim na rin." Sambit pa ni Kennedy na sobra-sobra ang panlalait habang ito ay nakangisi. Nagtawanan pa ang mga ito habang si Ronel naman ay tahimik lamang at halatang nawala ito sa mood dahil sa mga pinagsasabing lait at insulto na inabot niya sa pangbubuli ng mga ito. Dati niyang mga kaibigan ng mga ito. 4 sila, ngunit dahil sa pinansyal na pangangailangan ay hindi na rin siya nakapagpaalam. Sa pagkakaalam niya ay dating bully si Ralph at pati na rin si Jason. Ngunit dahil nga nakapokus sila sa academics noon, ay hindi napapansin ni Ronel ang ganoong ugali ng mga ito. Samantalang si Kennedy naman ay halatang nakikipagkaibigan lang dahil sa pangangailangan, base na rin sa naobserbahan niya noon pa man. Biglang napangiti na lamang si Ronel sa kaumiling-iling dahil kahit naman masasakit ang binibitawang lait at pang-iinsulto ng mga ito sa kanya, ay wala naman iyon sa kalingkingan ng hirap na dinanas ni Ronel sa kanyang trabaho at pagsusumikap na makamit ang negosyong gusto niya para sa kanyang pamilya. Habang tumatawa ang mga ito, ay napansin nila na paalis na si Ronel at wala man lamang itong kibo sa kanila. Kaya naman agad na kinuwelyohan ni Ralph si Ronel, dahilan upang muntikan ng mabagsak ni Ronel ang kanyang mga dala. Buti na lamang ay maigpit ang kapit ni Ronel sa kanyang mga i-deliver. "Hoy, hindi pa tayo tapos, Ronel. Huwag kang mayabang. Kargador ka lang. Maangas ka na ngayon ah. Pinagyayabang mo yung kakarampot mong kita? Bakit? Napapalamon ka ba niyan?" Sambit pa ni Ralph habang maangas nitong tinititigan si Ronel at hawak ang kwelyo nito. Ngumisi lamang si Ronel at hindi na nagsalita. Mayabang ka na ah. Sige, tignan natin kung saan ka pupulutin yung tinda mong." Akmang aambahan na sana niya ng suntok si Ronel nang biglang may isang concern na may-ari ng gulayan doon nang biglang humarang. Dala-dala nito ang isang malaking kutsilyo na makikita mong butcher knife. Ginagamit pang katay ng baboy. May katandaan na din ito ngunit mas malaki pa rin kina Kennedy, Ralph at Jason. Galit itong sumigaw. "Hoy, kayong mga palamunin lang at walang magawa sa inyong mga buhay. Huwag niyong ginaganyan si Ronel. Matagal na yan dito at kahit ganyan yan, pinili lang niya na magpakumbaba.
Hindi tulad nyo na kung makalait ay akala nyo ay nakabili na kayo ng negosyo. Kung kayo umaasa lang sa mga magulang, itong si Ronel ay may sarili na ding pag-aari. May-ari siya ng pinakamalaking exporters dito ng mga gulay at nagmamay-ari na rin siya ng mga stall sa palengke. Hindi lang sa bansa natin, pati sa ibang mga bansa ay nag-e-export na rin siya. Hindi katulad nyo. Nakita ko ang dedikasyon at sipag ng batang yan kumpara sa inyong mga batugan. Nakikita kong kawawa ang inyong mga magulang dahil sa inyo pa lang ay lugi na sila. Sigaw ni Mang Efren na may-ari ng isang gulayan at babuyan sa palengke. Habang galit na galit ito at itinututok ang kutsilyo sa mga ito. Nang dahil sa narinig, ay nakulat sila at nakuha pang tumawa. Nagsihirit pa ang mga ito at sinabing, "Mukhang nananaginip po kayo, Manong," sambit pa ni Jason habang ito ay tumatawa. Tumawa rin si Kennedy. "Ang sakit ng tiyan ko, exporter daw sa ibang bansa," natatawang sambit pa ni Kennedy habang hawak-hawak ang kamay sa tiyan at hindi naniniwala. "Hanggang sa panaginip na lang kasi yon, Manong. Huwag mo nang ipilit na mangyayari yon. Nakikita naman naming kargador lamang si Ronel," sambit pa ni Ralph habang hagalpak sa tawa. Agad silang muling sinigawa ni Mang Efren dahil sa sobrang galit nito. "Kayong mga bata kayo, masyado kayong mapanlait ng kapwa ninyo. Bakit? Porket pinili lang ng taong maging ordinaryo ay ganyan na ang tingin nyo sa kanya? Gusto nyo ba ng pruweba? Pagmasdan nyong mabuti ang suot niya," sambit pa ni Mang Efren, saka ito ngumisi. Nawala naman ang ngiti ng mga ito at napatingin sa wasak na t-shirt nito. Makikita na mamahali ng sapatos at maging ang t-shirt, baong at ang wristwatch nito kahit pa kinakarga niya ang mga gulay. At hindi basta-bastang brand iyon. Gusgusin man at halos punit-punit ang kanyang mga damit, ay nakangisi lang ito sa kanito nakita ang realization ng mga kaklase niya noon. Hindi ko kailanman ipinagyayabang ang mga naabot ko sa buhay dahil alam ko na ang bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran. At hindi ako nakapagtapos tulad ng narating nyo, ngunit hindi naging hadlang ang pag-aaral upang abutin ko ang narating kong tagumpay ngayon. Sa totoo lang, lahat ng sinabi nyo ay walang epekto sa lahat ng paghihirap, sakripisyo at pagtitiyagang tiniis ko. Makamit ko lang ang pangarap ko para sa pamilya at para na rin sa sarili ko. Hindi rin ako galit sa inyo dahil alam kong nagagawa nyo lamang yan dahil hindi nyo pa nararanasan ang pinagdaraanan ng mga katulad ko. Sa paglipas ng taon ay maiintindihan nyo kung bakit hindi ko kayo pinatulan. Masyado pang bata ang mga isip nyo para patulan ko kayo. At kahit bugbugin nyo pa ako, at least hindi tulad nyo ay mamamaya pa akong panatag sa pamilya ko. Dahil alam kong nakamit ko na ang pangarap ko para sa kanila at sa aking sarili. Ayos lang na ako ang punteriyahin nyo at insultuhin, apihin at kung ano-ano pa. Pero wag na wag nyong mamaliitin ang kakayahan ng ibang tao. Dahil hindi tulad nyo, may pangarap sila. Sana sa susunod ay kayo rin. May isip nyo rin ang pamilya nyo at hindi puro sarili nyo lamang. Mahiya naman kayo sa pamilya nyo na nagpapalamon sa inyo, sambit pa ni Ronel. Habang ito ay seryoso, saka nagtuloy-tuloy na sa pagkakargador. Doon ay narealize nilang totoong nakamit nga ni Ronel ang buhay na gusto ng mga kaklase niya, na ngayon ay tambay lamang at walang kaase-esenso sa buhay dahil sa pag-uugaling meron sila. Napahiya ang mga ito dahil hindi nila alam na maraming nakatingin sa kanila habang nambubuli sila. Pinaalis sila ng mga tindero at saka nagsitakbo sa hiya ng pagpaputuin sila ng gulay ng mga ito. Magmula noon ay nagtuloy-tuloy lamang si Ronel at mas lalong nakilala bilang taga-export ng mga bilihin. Kung dati ay gulay lamang at baboy, nag-e-export na rin si Ronel ng iba't ibang produkto sa merkado at maging sa ibang bansa. Habang ang mga kaklase naman niya ay natutunang magpakumbaba sa mga tao at ginawa siyang idolo dahil sa mga nasabi nito. Naging inspirasyon si Ronel at hindi nagtagal ay humingi ng pasensya ang mga ito at tinulungan ni Ronel na magnegosyo. Ang pamilya naman ni Ronel ay tuwang-tuwa at namuhay sila ng masaya, mapayapa at masagana.